Guys, welcome back to my channel. Today, isi-share ko sa inyo ang transformation ng aking Ranger Raptor from the stock. Dati kasi ang mags ko is VLF na size 17 SO2R yung polished. Tapos yung fender flare ko is stock pa din na kulay black. Then pinalitan ko yung tires ko ng 295/70 R17 na Nitto Trail Grappler. And then pinalitan ko din yung aking stepboard at ang ipinalit ko yung automatic na Hammer e-board. So ganyan ang itsura niya for a while. Ang offset ng mags ko noon is -10. So kita nyo nakalabas siya sa fender ng about 1.5 inches. So as time goes on, gusto ko namang mag-iba ng look. So naisip ko na gawin siyang clean look na parang pre-runner. Similar dun sa mga nakikita ko sa Amerika. So ang next step na ginawa ko, pinapinturahan ko yung aking fender flare ng white para maging body color. So ganito ang naging itsura niya nung naging body colored na siya. Iniwan ko na black yung front and back na bumper. Kasi in the future, baka maisipan natin magkabit naman ng steel bumper. So para ma-transform ko siya into a pre-runner look, kailangan ko magpalit ng mags. So ang ginawa ko, ibinenta ko itong aking VLF na mags at pinalitan ko nung Method Race Wheels na 703. Yun kasi ang popular sa US sa mga nakikita ko. And since it's a US brand, so sabi ko tamang-tama lang kasi Ford is also a US brand. So ganito ang naging itsura niya nung pinalitan ko ng Method Race Wheels. Ang offset ng Method Race Wheels ay 0. So makita nyo, medyo pumasok ng konti yung wheels ko doon sa fender. Dati kasi naka -10 yan doon sa VLF kaya medyo nakalabas yon. So at 0 offset, ganito ang itsura niya using 295 Nitto Trail Grappler tires. Medyo nakalabas ng mga 1 inch sa fender, so hindi siya yung labas na labas. So ganito ang naging stance niya. Tapos kinabitan natin ng Raid mud flaps. And this is how it looks noon. And then may nakita ko na nagbebenta ng wide fender flare. So sabi ko para maiba naman ang stance, gusto kong subukan na kabitan ng wide fender flare. Pero naisip ko kapag ka naka-wide fender flare tapos naka-stock height, parang hindi siya bagay. So kailangan ko mag-suspension lift. So ang ginawa ko, nagpalit tayo ng spring. Ang ikinabit natin itong king springs para magkaroon tayo ng 2-inch lift. Ito kasing Raptor naka-fox shocks na siya. So ang papalitan mo lang yung spring para magkaroon ka ng 2-inch lift. Yung ibang pickup kasi kailangan mo magpalit pa ng shocks at saka ng spring. Dito, spring lang, okay na. So ganito ang naging itsura niya nung mapalitan natin ng king springs. Nagkaroon siya ng 2-inch lift at medyo pumantay yung harap at saka yung likod. So nagandahan ako sa stance niya. Then tinanggal ko din yung bus plate at pinapinturahan ko ng aluminum color. At heto na, dumating na yung ating in-order na wide fender flare. This is about 4 inches wide. Yung stock kasi is about 2 inches wide lang. So it comes in original color, same dun sa stock. So kailangan ko din siyang papinturahan ng white para maging body color. Kasi yun yung team na hinahabol ko. Then tinest fit natin at ganito yung itsura niya. Then bumili tayo ng spoiler, kulay black din siya. So kailangan nating papinturahan ng white. So ang ginawa ko, pinapinturahan natin ng white itong wide fender flare para maging body colored. Tapos yung rear panel dun sa may bumper area, pinapinturahan ko din ng white. And then sabay na nating pinapinturahan din yung rear spoiler ng white. Then iniwan natin dito sa ating paboritong shop, yung Steadfast Auto Works. And then binalikan natin after 1 week. Ngayon bumalik tayo dito sa Steadfast para sa installation. So kailangan nating tanggalin itong ating body colored na stock na fender flare. So ganyan yung pagtanggal niya. Meron lang siyang mga clips doon sa loob. Ang next step is kailangan mong tanggalin yung mga clips niya. Kasi yung wide fender flare, meron na siyang kasamang clips. So yun ang ating ikakabit. So kailangan kong itago din ito mga clips na to in case gusto kong ibalik yung original na stock. So ganito na ang itsura niya kapag wala na yung clips.
mapapansin nyo din na kapag wala pala yung fender flare na stock, yung gulong ko medyo nakalabas na ng kalahati. So, i-check natin kapag nakabit na yung wide fender flare kung papasok yung gulong. Doon sa initial test fit ko, medyo nakapasok ng konti yung gulong kasi ang lapad ng flares 4 inches wide siya. At siya nga pala, para maikabit mo yung panel dito sa side nito sa may bumper area, kailangan paluwagin mo yung bumper. Kasi meron siyang dalawang screw dun sa likod na kapag hindi mo niluwagan yung bumper, hindi mo mapapahigpit yung screw. So, kailangan luwagan mo yung bumper para meron kang space na maikabit mo yung screw dun sa likod. So, ngayon, ikinakabit na niya yung panel na ito. At ito yung sinasabi ko, para maikabit siya, dito mo siya i-screw sa likod. That is why kailangan mong paluwagin yung bumper para ma-fix mo yung screw. You will also notice na yung panel saka yung fender flare ko, ganito yung pagka-white. Yan yung original body color niya. Yung body ko kasi naka-PPF, kaya medyo yellowish ng konti ang color. Pero eventually, lalapit din yung kulay as time goes on. So ngayon, ikinakabit na natin yung clips, yung kulay dilaw na yan, nakasama ng wide fender flare. So yan ngayon ang mag-a-attach dun sa body. So plug and play lang, madali lang. Sasalpak mo lang, okay na. So, okay, kakabit na natin. So, unahin natin ikabit itong sa likod. So, bago natin ikabit, pinunasan muna natin yung surface. And then, ikinabit na natin itong ating wide fender flare. So, madali lang ikabit, isasalpak mo lang. Pero nung maikabit na siya, pumasok na yung gulong ng about 1 inch. So, hindi siya magandang tingnan. So, ganyan ang itsura niya. So, sabi ko, kailangan ilabas ko ng konti yung gulong. So, kailangan kong magkabit ng spacer. At yung fender flare, masyadong maputi pa. Later on, I'll show you in the video na lumalapat na yung kulay niya after about 3 weeks. So, after na makabit natin yung wide fender flare, ang sunod naman nating ipinakabit, yung rear spoiler. Pag bumili kayo ng rear spoiler, meron na siyang kasamang double tape, yung malapad na yan. Ang ginawa ko, dinagdagan ko ng additional na 3M double tape doon sa mga paligid para siguradong hindi siya matatanggal. Kung mahilig kayong mag-DIY, kayang-kaya nyong ikabit. Merong technique ng pagkabit niyan. Hindi mo buong tatanggalin kaagad yung double-sided tape. Bali yung dulo lang muna para lumapat. Kapag okay na, pwede mo nang hilahin. Since pumasok nga yung gulong at kailangan nating ilabas ng konti, naglagay tayo ng spacer. So, what we got is itong Mr. Offset na brand. Well known siya sa kanyang durability. Subukan na ito. Ito yung ginagamit ko sa aking mga previous cars. Meron din namang ibang mga brand. Pero mas kampante ako dito sa Mr. Offset na brand. Ang kinuha natin is 25mm or about 1 inch. Available din siya sa 20mm o kaya 35mm. Pero sa estimate ko, yung 25mm is okay lang. Kasi in the future, kung magpalit ako halimbawa ng 35s na gulong, mas malapad yon. So, lalabas pa rin ng konti. Kasi kapag ka 35mm, masyadong malapad na. By the way, meron na rin siyang kasamang lug nuts para maikabit mo siya. Then, para maikabit mo yung gulong, yung original na lug nuts mo, pwede mo na rin gamitin yon. At itong spacer na ito is hub-centric na rin. Okay, let's remove the tire so we can install na itong spacer. Okay, ikakabit na natin yung spacer. Bago natin ikabit, nilagyan ng konting grease yung studs. So, ganito ang pagkabit ng spacer. So, yung kasama niyang lug nut, yun ang gagamitin mo para maikabit mo siya dito. So, ganyan ang itsura niya kapag ka nakamount na siya. Hindi pa natin napapahigpitan yung mga nuts. Later, ito-torque natin siya. So, ganito ang itsura niya kapag ka naka-side view. Yan yung 25mm. So, okay na, nakaset na. So, we will tighten na yung nuts. So, yung pagta-tighten, dapat naka-cross pattern para pantay yung higpit. So, habang hindi pa napa-final torque yung ating mga nuts, I took the opportunity na ma-inspect din yung pinakabit nating springs last month. So, pina-check ko siya para ma-retighten. So, after several hundred kilometers na naka-install yung spring, you have to recheck yung mga nuts kung mahigpit o maluwag. So, just to make sure, pinahigpitan ko uli yung mga nuts niya. After the inspection and retightening of the bolts, i-final torque na natin. This time, we used yung torque wrench. That is important kasi pagka over-tightening ka,
pwedeng maputol yung studs. So, kailangan balance lang yung force na i-apply mo. And you can do that using a torque wrench. I recommend na bumili ka ng sarili mong torque wrench para you can do yung tightening at home. Yung iba mag-iisip na safe ba talaga ang spacer? Ang take ko dyan, safe naman ang spacer as long as maganda yung gagamitin mo na brand gaya nitong Mr. Offset. And as well as tama yung installation at naka-torque siya. In my case, kung merong negative offset yung Metro Dreams, kukunin ko yon. But since wala siyang negative offset, so kailangan kong magdagdag ng spacer. For me, safe naman ang spacers. I've been doing this for a long time na wala naman ako naging problem. After 2,000 kilometers normally, chinecheck ko siya kung lumuluwag. Pero hindi naman. As long as okay ang pagkakakabit. After may mount na natin yung gulong, napansin ko medyo lumabas na ng konti yung gulong dun sa fender flare. Okay, ipina-final mount na natin yung gulong and then ginamitan din natin ng torque wrench. And then we repeated the same procedure dun sa right side. So after natin ma-install yung dalawang gulong sa harap, ang sumunod naman ay yung sa likod. So same procedure din dun sa harap. So kailangan mong gamitan ng torque wrench para makabit mo yung spacer, then another torque wrench para may kabit mo yung gulong. And same dun sa harap, pinaritighten ko rin yung mga bolts dito sa likod. So after ng bolt tightening, ikinabit na din natin yung gulong. Again, careful din tayo sa pagkakabit ng lug nuts. Kasi kung hindi ka maingat, magagasgas yung mags mo. And then final tightening na tayo using again yung torque wrench. So after na makabit na yung gulong sa likod, ganito na ang naging itsura niya. So, medyo nakalabas na ng konti yung gulong niya. So, nag-improve tremendously yung kanyang stance. At ito naman yung another shot from the front. So, i-check natin later sa labas kung ano yung itsura. Okay, ang next naman natin ginawa is chinek natin kung may sabit sa fender. So, we found out na merong kaunting sabit dito sa fender. So, kailangan nating mag-trim. Remember, naka 2-inch lift na ako ha. Pero konting-konti lang naman ang ating ititrim. So, nag-trim tayo ng konti. Plastic material lang naman to. Yun konting-konti lang talaga. So, pinabilog ko siya para hindi sharp. After that, chinek naman natin yung sa right side kung merong sabit. Buti naman walang sabit dito sa right side. So, hindi na tayo nag-trim. So, in the future, kapag magkakabit tayo ng 35s, sigurado magtitrim tayo dito. Okay, after all this, tingnan natin yung final look niya. Ito na yung final look, naka-body colored na yung mga fender flares at saka yung inilagay nating spoiler. As of now, maganda naman yung kinalabasan niya. Pero I think bitin pa rin yung 295s na tires. So, kailangan natin mag-35s para makomplete na yung look na ito. Pero as of now, pwede na muna to. Yung 25mm spacer, tamang-tama lang yung labas ng gulong niya dun sa fender. Kasi pag naglagay pa ako ng mas malaki yung 35mm na spacer, bibigat siya at lalabas siya ng sobra dun sa fender. Pero ngayon, ganito yung current look niya. Pero na-imagine ko kapag nakalagay na yung 35s, mas maganda na siyang tingnan. Okay naman yung itsura niya ngayon at ito nga pala yung itsura ng kanyang rear spoiler. Okay naman yung spoiler niya. Pero kung diretso lang yung design niya, siguro mas maganda. It doesn't look bad din. Nakuha rin natin yung clean look niya. So, tama din lang yung labas ng gulong sa fender by doing this setup. So, gusto ko talaga yung malapad siyang tingnan as it will also improve yung handling ng vehicle. The wider the track, the better and stabilities sa long drives. Then, tinest ko yung spacer at ini-expect ko na hindi ganun ka-solid yung feel kasi nga naka-spacer siya. Since magandang quality yung spacer na ikinabit natin, na-surprise pa nga ako, mas maganda yung handling niya ngayon. Naka-hub-centric siya at lapat na lapat yung wheel dun sa hub niya. As well as the wider the track width, the more stable it is. And also, ginawa ko palang aluminum finish yung bus plate dun sa baba.
So, yun lang naman. So, magkakabit tayo ng 35s dito para maging maganda yung itsura at tindig. At abangan nyo yung mga future upgrades na ilalagay natin dito. At lahat ng steps na to, ginawa natin sa Steadfast AutoWorks. Search nyo na lang sila sa kanilang Facebook page. So yan, na-share ko na sa inyo ang build na ito. Tuloy-tuloy lang ang build natin, depende sa availability ng budget. Hindi natin pwedeng biglain, kaya unti-unti lang tayo. Pero nandyan yung saya habang binibuild mo yung sasakyan. Hopefully nakapag-share ako sa inyo ng build na ito at sana may natutunan kayo kahit konti. Kasi iba-iba din naman yung taste ng tao. What might be nice to me is not nice to others. So, kanya-kanyang trip lang yan. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!